Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan po ay nakatanggap tayo ng malungkot na balita na namatay na si Judge Frank Carpio sa edad na 88. Si Judge Carpio po ay sikat sa social media sapagkat nagwa-viral yung paraan niya, yung nakaka-touch niyang paraan ng pag-handle ng mga kaso, minor violations, with love and compassion. Landong ini-interview niyang mabuti, hindi sa offensive na paraan, yung mga nag-violate. Inaalam niya kasi yung buhay ng mga ito, yung estado ng buhay, and then pinag-explain niya ng maayos kung paano at bakit nagawa yung violation nila. Makikita mo masusurpresa pa. Madalas yung ini-interview niya, kasi sa halip na ang may highlight ay yung pangit o yung violation na ginawa nila, ang may highlight ay yung maganda palang katangian nila na po pwedeng hindi pa nasabi sa kanila, kahit ang mga taong mahalaga sa kanila, kasi biglang pupurihin ni Judge Carpio yung mga magandang achievements at characteristics ng mga nasa harapan niya nag-explain ng violation nila. Kasi nga, in-interview niya, nalalaman niya yung buhay eh. Akalain mo yung judge na sa akala mo, na-expect mo na magsasabi sa iyo, ang tigas ng ulo mo, napakapasaway mo. Instead ang sasabihin sa you are a good son, you are a great father. Oh man, that will really change your life. And men experience that. Kaya nga si Judge Carpio ay nabansagang the world's nicest judge. Pero alam po ba ninyo na hindi siya nagsimula ng ganito na? Nalaman ko ito sa isa sa kanya mga interviews. Tinanong siya kasi, ano yung kaso na hindi mo makakalimutan buong buhay mo? At sinabi niya na ito yung unang kasong ginawa niya kung saan nando doon ang kanyang ama. Kasi nga, first case, sabi niya his first day on the bench, kaya he invited his dad to watch him, to view him. And so there was this woman with 3 kids na mayroong worth $300 na violation sa parking, something like that. Na kinakailangan ba? Kaya lang, sa entrada pa lang daw ng babae, medyo mayabang na, hindi ko kayang bayaran niya. So nagsuggest daw siya ng mga paraan para mas madaling makabayad yung babae. Pero landong ini-interrupt daw siya ng babae, hindi ko kayang bayaran yan kahit ano pang gawin mong paraan. Nayabangan daw siya. Kaya sabi niya, sige, magbayad ka na lang. Tulungan ka na nga lang eh. Hindi ka nagbayad, i-impound yung sasakyan mo. Case close na tayo. Pagkatapos daw, tinanong niya ang kanyang ama, kamusta, dad? Okay ba yung ginawa ko? And to his surprise, ang kanyang ama ay nadismaya pala. Sabi sa kanya, hindi mo dapat kinausap yung babae ng ganon. Hindi mo ba nakita? Takot siya. Marami siyang inaalala, balisa siya. You don't treat people like that. Yun daw ay tumatak sa isip niya at yun daw ang kahuli-huliang beses. Yung unang kaso, pero yun ang kahuli-huliang beses. Naging impatient siya sa mga tinatanong niya sa mga kaso na violate nila. Magmula daw noon, iniintindi na niya yung mga ini-interview niya. Binibigyan na niya ng halaga. Binibigyan na niya ng boses. Hindi siya basta-basta nagpaparusa. Magparusa man, to correct but not to condemn. Ito po yung kulang na kulang sa mga Pariseyo. Halimbawa ngayon sa ating narinig na Ebanghelyo, yung pakikinig muna sa tao. Yung pagbibigay muna ng halaga sa tao. Kara-karaka, agad-agad silang nanghusga. Nag-violate yung mga tao ng batas ng araw ng pamamahinga without really understanding or trying at least to understand the situation. Unang-una, hindi naman talaga nag-violate sapagkat wala naman talaga sa Mosaic Law yung sinasabing bawal kumain o bawal maglikis ng butil ng trigo sa araw ng pamamahinga. Ito ay additional lamang ng mga Pariseyo. Kaya kumbaga ang nilalabag kumbaga dito, kung meron man ang mga tao, hindi batas ng Diyos, kundi batas na gawa ng mga Pariseyo. At kung nagtanong-tanong lamang sila, at kung may concern lang talaga sila, they will realize na kailangan kumain ng mga tao nagugutom. Hindi mo pwedeng excuse man lang yan. Kahit ngayon lang, hindi naman sila nangitil ng uhay ng mga trigo nang parang mag-trip-trip lang. Nangangailangan. Ang sikmura ay walang laman. Hindi mo pwedeng
maging maunawain man lang. Ang tamang pag-i-implement ng batas ay pakikiramdam muna sa tao. Pag-imbestiga muna. Hindi lamang kung papaano ginawa yung violation, kundi kung ano naging dahilan. Kasi madalas, hindi naman tunay naman sa mga tao, nakakagawa lang ng mga violations. Dahil sa mga desperadong sitwasyon ng mga ito. And we must recognize that. We must also help people realize that upang sila mismo makarealize na sa kabila ng ginawa nila, makapagpabago pa sila dahil may kabutihan sa kanila. Tama po na dapat ay may ngipin ng batas para walang aabuso. Pero hindi naman dapat nakaluluray, nakawawala ng pag-asa ang kagat ng batas na ito. Panoorin niyo po yung mga viral videos ni Judge Carpio kung paano siya nag-handle ng mga kaso. And I'm sure matatouch din kayo kahit pa paano. Hindi ko lang alam ang dahilan. Maaaring maisip nyo rin na dapat din talagang bigyan ng second chance yung tao o pwede nyo maisip na sana maggaya ninyo si Judge Carpio. Lalong-lalo na sa pagtrato ng mga nagkakamali sa buhay nyo, lalo pat hindi naman iba sa inyo yung tao. Ano man sa dalawang dahilan na ito, isa lang ang tinutumbok. Yung naging sagot din ni Judge Carpio sa isang interview, that what the world needs right now is love. Mula noon hanggang ngayon, pagmamahal ang kailangan ng mundong ito. Maybe tough love, pero still love. Alam naman natin na ang nagpauso nito, noon pa man ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya, ang pinakamahalagang batas sa lahat ay ang pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung may pagmamahal lang talaga tayo, unang-una, wala o malilimitahan ang gagawa ng masama. Ikalawa, may makagawa naman ng masama. Madaling ma-implement ang batas. Hindi sa paraan para alisin ng pag-asa, kundi para mabigyan din pa rin ng pag-asa ang iba, ang nagkasala na makapagbago pa. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.